Hello, ako si Atong. At ako naman si Aram. May mga agam-agam ka ba sa usaping agham? Pag-usapan natin yan dito sa... Buti na lang at nakarating tayo dito. Oo nga, makakita man lang natin kung ano-ano ang pwede nating mailagay sa mga donasyon natin mamaya. Tara, magtanong-tanong muna tayo, mahal. Nay, Tay, pwede po ba kaming maglibot-libot sa labas at maglaro muna? Uy, mahal, tingnan mo yung batang yun, oh. Mukhang nawawala yata siya. Mukhang kaedad niya lang din si Atong. Tara, tulungan natin yung bata. Kawawa naman. Bakit ka umiiyak? Wag, Nay po. Di ko pa makita ang nanay ko. Sige, Buknoy. Sumama ka sa amin at tutulungan ka naming hanapin ang nanay mo, ha? Tahan na, Buknoy. Mama! Oh, Buknoy! Saan ka napadpad? Ikaw talagang bata ka. Salamat po sa inyo. Oh, nandito pala kayo. Nakilala niyo na pala itong si Buknoy. Oo, Professor Nelson. Nakita namin siyang umiiyak kanina sa gitna ng covered court. Naku, pasensya na po kayo. At hindi ko rin namalayan. Akala ko ay sumunod si Buknoy sa akin. Pasensya na rin at nadala akong masyado sa ating usapan, Iha. Wala po yun, Professor Nelson. Maraming salamat po sa inyong mga payo kanina. Babalik na muna po ako sa aming tent. Paalam, Buknoy. Mukhang marami kayong pinag-usapan ng nanay ni Buknoy, Prof. 4 na linggong buntis ang kanyang ina. Nako, parang ang hirap may ipagbuntis. Saka mukhang bata pa rin ang nanay ni Buknoy. Totoo yan. Nakakalungkot na laganap ang teenage pregnancy dito sa kanilang barangay. Sa katunayan ay hindi prioridad ang reproductive health sa panahon ng kalamidad dahil mas pinagtutuunan ng pansin na bigyan kaagad ng matitirhan ang maraming nawalan ng bahay. May isang pag-aaral ukol sa kaugnayan ng insidente ng teenage pregnancy sa panahon ng kalamidad kagaya ng bagyo. Partikular sa Eastern Visayas na kadalasang nakakaranas ng bagyo at dahil dito nakakaranas ng pagkasira o pagkawasak ng mga tirahan. Ayon sa pag-aaral, ang paglipat sa mga evacuation at temporary shelters na karaniwang masikip at may kakulangan ng palikuran ay maaaring isang rason sa pagtaas ng insidente ng maagang pagbubuntis. Oo? Di ba't ang Pilipinas nga ang may pinakamataas na teenage pregnancy rate sa buong Southeast Asia? Mukhang patuloy itong tataas sa susunod na taon kapag hindi na-aksyonan. Pero isang ang palaisipan ng kaugnayan nito sa kalamidad, kagaya ng bagyo. Prof. Nelson, gusto naming mag-asawa na mas matuto pa at marinig ang iba pang nilalaman ng pag-aaral na ito. Nakakatuwa naman kayo mag-asawa. Ilan lamang sa mga sanhi ng pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy ay ang hindi paggamit ng mga proteksyon katulad ng kondom o pills, tuwing nagtatalik at kakulangan ng akses sa impormasyon at serbisyong kaugnay ng reproductive health. Naging rason din ayon sa pag-aaral ang paggamit ng social media upang makakilala o makipagkita sa potensyal na kapartner. Ayon sa nasabing pag-aaral sa 742 kababaihan na may edad na 12 hanggang 21 na taong gulang sa Silangang Visayas, ay may posibleng ugnayan ng insidente ng teenage pregnancy sa mga lugar na madalas nasasalanta ng bagyo. Kaakibat nito ang katangian nila gaya ng edad at marital status. Kasama din sa mga factors ay kanilang sexual and non-sexual risk behaviors. At isang importanteng factor din ay mga karanasan nila
ng sakuna o disaster experience, kagaya ng pananatili sa mga evacuation at temporary shelter. Doktora, ano nga po ulit yung sexual risk behaviors? Magandang tanong. Ito yung mga kaugalian na maaaring magdulot ng pagbubuntis. Kasama rito ang premarital sex o ang pagtatalik bago ikasal. Kung ganoon, ano naman po ang non-sexual risk behaviors? Ayon sa pag-aaral, kasama rito ang pag-inom ng alak, pagiging exposed sa malasong pornographic materials, at ang pagkakaroon ng karanasan sa tangkang pagpapakamatay. Bilang isang ina, napakabigat sa damdamin ng mga ganitong usapin. Prof. Nelson, ano ang ibig sabihin na may mga karanasan ng sakuna o disaster experience ang mga kababaihang nakapaloob sa pag-aaral? Ang mga kababaihan kasing ito ay nakaranas ng lumikas mula sa kanilang tirahan dulot ng bagyo at pansamantalang tumira sa mga evacuation at temporary shelters at resettlement. Karaniwan ng mga pansamantalang tirahan ay masikip, marumi at walang pribadong palikuran o paliguan. Mahusay na tanong. Sa katunayan, isa sa mga inirekomenda ng nasabing pag-aaral ay ang pagtatalakay sa paaralan at pagpapabuti ng mga proseso at serbisyo ukol sa reproductive health sa mga batang kababaihan. Bukod dito, mahalaga rin na may mga hakbang na magbigay ng incentives sa mga kabataan na magpatuloy sa pag-aaral. Naku, parang madaling sabihin ngunit ang hirap gawin, Professor Nelson. Sa tingin ko nga ay mahalaga rin na alam natin, lalong-lalo na ng mga kababaihan, ang kanilang mga karapatan sa murang edad pa lamang. Totoo yan. Alam nyo ba na may pulisya tayo ukol dyan? Ayon sa Republic Act 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na kaakibat din ng Deputy Order No. 31 Series of 2018. Layunin ng gobyerno na paigtingin ang pagtuturo ng comprehensive sexuality education sa mamamayang Pilipino. Kasama rito ang pagtuturo sa mga bata ng tinatawag na informed consent sa lahat ng kanilang mga gawain na may kaugnayan sa kasinupan ng katawan at mga bahagi ng katawan na pribado. Sang-ayon ako dyan, Doktora. Sa tingin ko rin po ay napakahalaga rin ng tamang paggabay ng magulang na kaya ko. Sa aspektong ito, masasabi kong swerte po ako sa aking asawa at sa aking mga anak. Pero, mahal, maliban sa katulad nating mga magulang, sa tingin ko lahat ng mahahalagang institusyon katulad ng paaralan, simbahan at gobyerno, mga ibang civic organizations ay may responsibilidad rin sa paghubog sa atin bilang isang individual. Hindi ba? Walang problema. O siya, ako'y babalik na muna sa trabaho. Bumalik kayo dito sa susunod para makapagkwentuhan ulit tayo. Siyempre, babalik po kami, Professor Nelson. May mga naiwan pa kaming donasyon sa bahay. Maraming salamat sa inyo. Salamat rin sa mga impormasyon, Prof. Nelson. Sa uulitin. Nay, Tay, nandito na po kami. Saktong-sakto ang dating niyo mga anak. Halina at umuwi na tayo.